Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Pag-uusapan nga natin itong si Orly Gutesa na nag-recant na mga kababayan. Ibig sabihin ay bumaliktad na. Dati ay unang nagsiwalat ng katiwalian, pag-deliver ng mali-malitang pera sa mga matataas na opisyal ng gobyerno, lalong-lalo na kay Zaldico at kay dating Speaker Martin Romualdez. At ngayon nga po ay bumaliktad na mga kababayan. Dati-dati mga kababayan si Orly Gutesa noon sabi ng mga hindi sumasang-ayon doon sa sinasabi niya, hindi daw reliable na testigo, hindi daw credible na testigo si Gutesa. Ngayon po mga kababayan, dahil bumaliktad na, ay credible na si Gutesa mga kababayan. Kung kailan bumaliktad at binabawi yung kanyang mga sinasabi, credible na daw mga kababayan si Gutesa. Mga kababayan, ngayon, ngayon mga kababayan, dahil sa pagbaliktad na ito ni Gutesa na pagbawi sa kanyang mga pahayag na siya ay nag-deliver ng pera kay dating Speaker Martin Romualdez, medyo naliligayahan, natutuwa at nagpapasalamat pa si Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, mga kababayan. Bakit nagpapasalamat at masaya? Isa po kasi siya sa mga nabanggit na na-deliveran ng assorted na maleta na small at saka medium, mga kababayan. At hindi lang yan, maging si dating Speaker Martin Romualdez ay sinasabi ng kanyang kampo, lalong-lalo na yung kanyang mga abogado na tagilid na yung kanyang kaso dahil sa pagbaliktad at pagbawi ng kanyang pahayag. Katulad ng ginawa ng apat na naunang dating bodyguard ni Zaldico, mga kababayan. Para nang sa ganun ay lalo nating maintindihan yung aming sinasabi, mga kababayan. Eto panoorin natin itong bidyong ito at pakinggan nating mabuti itong sinasabi sa news. Bukod sa tatlong dating bodyguard ni Zaldico, binawi na rin ng dating sundalong si Orly Gutesa ang nauna niyang pahayag na nag-deliver siya ng mali-malitang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ni Gutesa, sina Senador Rodante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor ang nasa likod ng pagharap niya sa Senate hearing, kapalit ng pera at scholarship sa kanyang mga anak. Ito na ngayon ang sinasabi ni Orly Gutesa, mga kababayan, na ang nasa likod daw, ang may pakana ng pagtistigo niya sa Blue Ribbon noon ay itong si Senator Rodante Marcoleta at saka si Mike Defensor, mga kababayan. Nakatutok si Maki Pulido. Exclusive! Unang lumabas sa publiko si Orly Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa kanyang testimonya, sinabi niyang bilang bodyguard ni dating Congressman Zaldico, tagahatid siya ng mali-maletang pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico at sa mga bahay ni Speaker Romualdez. Si Senador Rodante Marcoleta ang nagharap sa pagdinig kay Gutesa na inilapit daw ng kaibigang si dating Congressman Mike Defensor. Pero ngayon, binabawi na ni Gutesa ang kanyang mga sinabi sa isang panibagong affidavit. Pinilit lang daw siya ni Defensor na sabihing naghakot siya ng pera para kay Romualdez kahit hindi raw ito totoo. Sa isang video, binasa ni Gutesa ang ilang bahagi ng kanyang affidavit. Pakinggan nyo dyan mga kababayan, yung affidavit na yun, yun yung pinapakita nila sa news, yun yung bagong affidavit niya. Pero tingnan nyo, pansinin nyo mabuti habang nagsasalita itong si Gutesa sa video na to, mga kababayan. Sa isang Japanese restaurant malapit sa Senado, sinulat daw ang kanyang affidavit laman ng kwentong idinikta ni Defensor.
Inayos pa raw ni Marcoleta ang draft na tinype ng manugang ni Defensor na si Mark. Simulan na ni Senator Marcoleta ang basahin ang ginawa ni Mark na affidavit base sa sinabi ni former Congressman Mike. Napansin niyo mga kababayan habang binabasa niya o nagsasalita ay meron siyang binabasa. Ibig sabihin mga kababayan, yung mga sinasabi niya rito sa video, hindi po ito mula sa kanyang isip at puso kundi meron na po siyang binabasa. Mga kababayan natin, tinan niyo mabuti. Nasabi niya, pare, ayusin ko ang Tagalog. Doon mismo sa harap ko, inaayos ni Senator Marcoleta ang affidavit na yun. Sabi ni former Congressman Mike Defensor, si Mark kasi di marunong magtagalog. Ang video na ito ibinigay sa GMA News ni Attorney Melvin Kalimag, ang abogadong nagnotaryo ng panibagong affidavit ni Ayan mga kababayan, ito rin yung abogado na nagnotaryo ng affidavit ni Gutesa, yung pagbawi ng kanyang naunang pahayag. Bakit hindi nila questionin ngayon yung nagnotaryo ng affidavit? Hindi ba't noon ay kinu-question nila mga kababayan? Gutesa noong August 13. Binigay din sa amin ang video na ginawang pagnotaryo sa isang hotel room sa Pasig. He was very relaxed. Tapos tahimik niya eh. Parang very ordinary lang. Ni-request namin kay Attorney Kalimag na makausap sa telepono si Gutesa pero ayon sa kanya, may problema sa signal kung nasaan si Gutesa. Isipin nyo mga kababayan gusto nilang makausap pero kung ano-ano ang idinadahilan. Ibig sabihin mga kababayan, ayaw nilang ipakausap si Gutesa sa mga reporter, baka madulas eh. Kasi alam nyo mga kababayan, itong nakikita natin ngayon, pati yung kanyang magsasalita kanina sa video, hindi natin pwedeng husgahan si Gutesa rito dahil sa baka mayroon pong gumigipit sa kanya at napipressure siya at baka nalalagay sa panganib siya at ang kanyang pamilya. Hindi natin alam mga kababayan kasi mamaya may ipapapanood po akong video sa inyo tungkol dito sa pagbawi ng unang pahayag ni Gutesa at yung apat na kasama pa nila na dating bodyguard ni Saldico. Kaya di siya makontak. Sa kwento ni Gutesa sa kanyang affidavit, narinig daw niya ang usapan ni na Defensor at Marcoleta tungkol sa pera. Ito na ngayon ang mga ini-istorya niya, ikinukwento niya, para nang sa ganun ay mapaniwala niya ang taong bayan na yung unang naging pahayag niya kasinungalingan. Kaya gumagawa siya ngayon ng kung ano-anong kwento. Pero mga kababayan, matalino na ngayon ang ating mga kababayan. Karamihan sa mga kababayan natin, sinasabi nila na itong ginawa talaga ni Gutesa ay na pagbaliktad o pagbawi sa kanyang unang naging pahayag ay mayroon pong nanggigipit sa kanya at hindi totoo itong huli na naging pahayag niya, mga kababayan. Sabi ni Congressman Mike, basahin mo na muna, ikaw na ang bahala kung pwede yan, sabi niya. Pari, 150 million lang, masaya na tayo. At nang matapos siyang basahin ng affidavit, sabi niya, ito na yung missing link. May binabasa siya, mga kababayan, sa pagkakataon na yan. Na hinahanap natin kasi puro sila Saldico at ikaw lang ang makapagbabanggit kay former Speaker Martin na di-deliver ng pera. Pinangakuan daw siya ng pera at scholarship sa mga anak. Pinilit niya sa akin na ako na lang sabay sabi na basahin mo lang basahin mo lang yan at mababayaran mo naman. Ako ay pilitan sabihin. Napansin niyo mga kababayan yung kanyang pagsasalita dyan, talagang binabasa niya eh. Halatang halata na meron siyang binabasa sa pagkakataon na yan. Para sa kanya, sige po sir, ito ang paraan para makatulong ako. Ang gawa ko dyan. Halatado po mga kababayan na scripted yan. Sir, kaya lang sir, inaalala ko lang ang pag-aaral ng mga anak ko. Nag-promise ng CAS at educational scholar si former Congressman Mike Defensor. Kinabukasan, bago sumalang sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kinausap pa raw siya ni Marcoleta at sinabihang huwag lilihis sa nakahandang affidavit. Kaya nang mag-adlib daw siya sa pagsalang sa hearing, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Paulit-ulit na sinasabi na voluntaryo ang aking gagawin at tinuturuan niya ako
na kung ano man, Nakita nyo yung mga mata niya na meron siyang binabasa, mga kababayan, ha? Lahat ng kanyang mga sinasabi dyan, puro scripted na yan, mga ano kababayan. lang ang nakalagay sa affidavit na ginawa ni Mark na asawa ng anak ni former Congressman Mike Pensor. Yan lang mag-focus. Sinagot ko, opo sir. Ayan, oh. Pagkatapos ng Senate hearing, hindi na raw siya muling kinontak ni na Defensor at Marcoleta. Doon ko natansya na ginamit lang talaga nila ako sapagkat huli na ang lahat ng mga pangyayari at ako'y lubos na nagsisisi. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag sina Marcoleta at Defensor. Ang binabawi ngayong salaysay ni Guteza, bahagi ng mga ebidensyang pinag-aaralan ng Ombudsman para sa posibleng isampang reklamo laban kay dating Speaker Romualdez. Bukod kay Guteza, nag-recant na rin ang 3 niyang kasamahang bodyguard na may affidavit na hawak ng Ombudsman. Hiningan namin ang Ombudsman ng reaksyon pati na kung ano ang epekto nito sa case build-up laban kay Romualdez. Pero hinihintay pa nilang magkakopya ng affidavit ni Guteza bago sila makapagbibigay ng komento. Makipulido na Ayan, mga kababayan, ha, yung napanood natin na balita na yan, mapapansin nyo naman po siguro, yung pagsasalita ni Orly Gutesa ay scripted. Mayroon siyang binabasa, mga kababayan. Masasabi natin, mga kababayan, na si Gutesa mayroong pinagdadaanan dito, mga kababayan. Yung unang mga bumaliktad, pinapabalita na tumanggap ng 25 milyon. Siyempre, si Gutesa, mga kababayan, hindi po magbabago ng pahayag yan kung hindi inalukan ng ganun din, o kaya mas malaki pa, o kaya naman, mayroon pong banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Alam nyo, mga kababayan, medyo delikado rin po ito, yung kalagayan ni Gutesa, mga kababayan. Malaking tao ang nasa likod niyan. At ayon nga sa balibalita, mga kababayan, ang dating ang kampo ng dating speaker ang nasa likod niyan, mga kababayan. Ha? Pero alam nyo ba, mga kababayan, na hindi katakataka? Oo, hindi na po katakataka yung pagbaliktad nitong mga testigo. Kasi noon pang 2025, mga kababayan, meron nang nagsabi niyan na darating ang araw, babaliktad ang mga tumistigo laban dyan sa mga tiwaling opisyal tungkol nga po dyan sa kasong flood control scandal, mga kababayan. Panoorin nyo po ang video ito para mapatunayan natin yung sinasabi natin. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Isa-isa yan, na biglang... Yang statement na yan, mga kababayan, ay noon pang November 12, 2025 ni Manang Amy Marcos. Pagkatapos yan ng mga isinagawang mga pagdinig sa Blue Ribbon, mga kababayan. Tuloy pa natin. Babaliktad. Dahil premessure, tinakot ang pamilya, at halos tinutukan ng asawa at anak. Sino yung mag-react? Sino yung bang? Alam na ninyo kung sino yung pinakamatindi ang testimonya. Si Gutesa ba yun? Si Gutesa po ba? Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Alam nyo, mga kababayan, yung video na yan, noong November 12, 2025, ngayon ay muling kumakalat ngayon at umiikot na naman sa social media. Kasi nagkatotoo po yung sinabi ni Manang Amy Marcos na marami sa mga testigo ang babaliktad. Di ba't nauna ang 4, pagkatapos ay sinundan nitong si Orly Gutesa. Kaya hindi katakataka, mga kababayan, kung sa susunod na mga araw, mayroon ulit babaliktad, mga kababayan. Pero, katulad nga ng sabi po ng ating anchor sa Saganang Mamamayan, kahit na magbago pa, kahit magbago pa ng pahayag at bumaliktad yung 18 Marines, lahat ng mga Marines, ay hindi pa rin mawawala ang issue na meron talagang nakawan at pinagsamantalahan ang pondo ng bayan tungkol dyan sa flood control na yan, mga kababayan. Isang napakalaking totoo po yun, mga kababayan. Ngayon,
Ang sabi naman ng ombudsman, minaliit po kasi mga kababayan yung pagbaliktad ni Orly Gutesa ng ombudsman. Ang sabi ng ombudsman, kahit pa bumaliktad si Orly Gutesa, meron pang 28 testigo na pwedeng tumistigo laban kay dating Speaker Martin Romualdez. So naninindigan po ang ombudsman mga kababayan. Sana itong mga nangyayaring ito ay hindi lang palabas, hindi lang propaganda o kaya sarswela. Sana magkatotoo ito para nang sa ganun, bumalik ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Alam nyo mga kababayan, yan ang pinakaaabangan ng lahat. Kapag ka itong si dating Speaker Martin Romualdez napakulong ng gobyerno, ewan ko na lang mga kababayan. Pero marami ang nagsasabi na hindi maa-afford na ipakulong ng gobyerno at ng administrasyong ito si Martin Romualdez dahil pagka nagkataon, maglalaglagan mga kababayan. Baka ilalaglag niya yung mga kasama niya katulad ng sinabi niya noon na I will not go alone. Ay matindi yun, mabigat na salita yun mga kababayan. Beno, yan lang mga kababayan ang aming maibabahagi sa inyo tungkol dyan sa pagbaliktad ni Orly Gutesa at hindi katakataka mga kababayan na sa mga susunod na araw marami pang mangyayari at siguro meron pa ulit mga babaliktad pero hindi lang naman yun ang pwedeng mangyari titignan din natin. Titignan din natin baka meron din magbago ng salaysay dyan. Aabangan natin ang susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong panonood.